Hala na sa simbahan, Bea, Chris at Melissa ay nagsisisi na. Planong paghingi ng paumanhin ay gagawin na nila sa next episode. Kaya naman sa ngayon ay ating nalalaman sa isang source na nagsisimba na umano ang tatlong Tres Marias na mahiyain. Ito na kaya ang senyales na hindi na sila mahihiya pa. At dahan-dahan nang makilala ang sarili nila. At ang ating nakikita pala ay hindi pala totoo na sila ay mahiyain. Dito ay atin ang malalaman at matutuklasan. Hala na sa simbahan, Bea, Chris at Melissa ay nagsisisi na. Planong paghingi ng paumanhin ay gagawin na nila sa next episode. Kaya naman sa ngayon ay ating nalalaman sa isang source na nagsisimba na umano ang tatlong Tres Marias na mahiyain. Ito na kaya ang senyales na hindi na sila mahihiya pa. At dahan-dahan nang makilala ang sarili nila. At ang ating nakikita pala ay hindi pala totoo na sila ay mahiyain. Dito ay atin ang malalaman at matutuklasan. Ito ay ang gagawa natin ng panibagong reaksyon mga kababayan. Pero bago yan, ay nais ko munang makiusap muli na sana'y huwag kalimotang i-like ang video na ito. At tapusin muna ang kabuuan ng video at ang nilalaman nito. At please suportahan po natin ang mga channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, maraming salamat po. Ayon sa mga nakakakita, ang tatlong Tres Marias na mahiyain pala ay umalis at nagsisimba sa isang simbahan na kung saan ito ang simbahan na sinasambahan ni Kalingap Rab. Ang nangyari kasi ay may kaibigan sila na nag-eniaya sa kanila na magsisimba. Minsan na rin kasi ito binanggit ni Kalingap Rab na sanay hindi lang sila nakastay at nakatago sa bahay nila kung saan ay pwede silang lumabas at pumunta sa lugar na ikakasaya nila. Kabilang na dito ang pamamasyal, lagi kasi talaga nila may isip ang mga pambubuli na ginagawa ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya naman ay inalok sila ng kaibigan nila, dito ay wala talaga silang idea kung anong gagawin at meron doon. Katulad na lang halimbawa sa pagpunta nila sa SM, na wala silang idea kung ano ang meron sa loob ng SM na ito. Kaya dito ay ipinaliwanag ito ng kaibigan nila, na ang ginagawa dito ay pagsisimba para makinig sa salita ng Diyos. At pagpupuri sa Kanya, at bilang tao ay ating ibabahagi ang salita ng Panginoon at para malaman ang mga salitang worship of God o ang pagpupuri at pag-alang sa Kanya. Dagdag pa ay ang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin sa araw-araw. Kaya dito ay ang panganay na si Chris ay isinama na niya ang mga kapatid niya na si Bea at Melissa. Ang mga batang mahiyain at binyansagang zombie sisters at ito na. At sinanay na ang kanilang mga sarili na makikisabay at makikisalamuha sa ibang tao kahit hindi sila sanay. Ay pinilit nilang mabago ang pananaw sa mga taong sa kanila. Mabait naman daw talaga ang mga batang ito. Kaya lang nauunahan lang talaga sila sa hiya at takot at pag-aalinlangan at kaba. Dahil nga sa sila ay nabuli at napaghinalaan na. Kaya nanatili na lang talaga sila sa paniniwala na iniisip na nakakabuti para sa kanila. Ito ay ang magtatago na lamang at kapag umaalis sila ay sabay-sabay silang naglalakad at walang lingun-lingun at diretso lang ang tingin. Kaya naman ay ito na at nagayak na silang pumunta sa simbahan na ito. Ito ay ang simbahan ng born-again Christian, at nagdesisyon na samahan sila sa mga kaibigan nito. At dahil dito ay napagsang-ayunan na nila at kahit may duda ay pinilit nila itong ginawa nga kababayan. Baka kasi ito na nga raw ang paraan na magiging confident at may tiwala na sila sa isa't isa. Ayon kasi ni Melissa ay baka dito na niya makilala kung ano ba talaga ang meron doon. At si Bea na tahimik lamang ay sumang-ayon din, dahil paniniwala niya ay wala naman masama na subukan nila ito. At tatlong mahiyain na ito ay naglakas na ng loob para gawin ito. Kaya naman natuloy na ang plano nila, at pagdating nga sa simbahan ay may naramdaman silang kakaiba. Ano nga ba ito, bagaman may takot sila sa mga tao at nahihiya? Ay wala na anong paraan at hindi naman sila pwedeng umuwi na dahil nasa loob na sila. Maiinit na tinanggap sila ng mga nagsisimba doon,
Dito ay unang nakausap nila ang pastor at nagbigay sa kanila ng panalangin at nagdasal ito para sa pag-asang mabuhay ng may takot sa Panginoon. Habang nakikinig sila at kinakabahan at natatakot talaga sila. Pero nawala ito nung naipaliwanag sa kanila na ganito pala ang dapat nilang gagawin. At tanggalin ang takot ng mga ito, andyan ang mga kasamahan kaibigan na handang sumuporta at tulungan sila. At dito nga mga kaibigan ay naramdaman nila magaan ang loob at isip nila na noong time na palabas na sila. Pasasalamat at pagpupuli ang naramdaman nila sa loob ng simbahan. At talagang first time nila itong nararamdaman, kahit nga sa atin ay ito rin naman kasi ang ating naramdaman mga kababayan. Kahit nga sa inyong mga viewers at supporters ay iba talaga ang pakiramdam dito kapag natapos na ang misa at nakapagbigay na tayo ng ating mga kasalanan sa Panginoon. Kanya-kanya po tayong paniniwala pero ang importante ang pagiging mabuting tao sa lahat at walang inaapakan na tao. Ang saya ng magkakapatid na mahiyain at kahit si Melissa ay naiintindihan na ang salitang worship of God at nagtatanong. Bakit daw ngayon lang daw nila ito ginawa? Samantalang maganda pala ang kahihinatnan nito sa kani-kanilang buhay at sarili. Andoon kasi ang pag-asa na mabago at maging komportable na sila sa kung ano ang gagawin nila sa buhay. At pilit na wag na pansinin ang nagsasabing nakaka-down sa moral nilang pagkatao. Naging masaya na silang mga kababayan, ang kanilang buhay ay naging may silbi na sa pag-asang maayos na nila. At inaasahan natin na sa next episode ay komportable na nilang sagutin si Kalingap Rab. Kayo mga kababayan sana ay magbigay kayo ng inyong komento, reaction at suhestyon. Para malaman namin ang inyong saloobin at damdamin. Para may parating natin sa Kalingap team at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon pero, bago ko tapusin ay isang mapagpalang araw mga Kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at please suportahan po natin ang mga channel. Maraming salamat po. Yes, magsuportahan po tayo, no? Paabutin po natin lahat 500k po para tuloy-tuloy po yung ating vlog sa kanila. Diba? Kasi dyan ako gaganahin, pag maganda yung views, gaganahan talaga tayo eh. Pag hindi, okay lang din naman, at least natulungan natin, diba? Kahit naman alam natin hindi ma-viral, binablog pa rin naman natin eh. Di ba? So, bye-bye na po guys. At nantok na rin ako. Ay, nako. Bye-bye. Good night po. Guys, play po natin yung upload natin guys.